itatanong ko po kung kasalanan po ba o nagkakasala yung magkasintahan po yung na gumagawa po sila yung mga ginagawa po ng mag-asawa po. Siyempre, nagkakasala sila ng karumihan. Kasi wala pa kayong obligasyon. Anytime you can flee. Ano? Pwede kang tumakas, pwede kang kumalas. Bawat isa pwedeng kumalas, wala pang legal bind, ano? Kasi sa Biblia dapat yung mag-asawa nakatali. 7:2 ng Roma, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa kanyang asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Meron dapat tali yan eh. At kami naniniwala, maganda yung ginagawa ng Estado, meron silang civil liabilities bilang mag-asawa. Kasi kung wala kayong liabilities, you are doing sex for the sake of pleasure. Inaalis nyo yung responsibility. Kasi yung sexual relation ng lalaki at babae, it is coupled with responsibility, not just pleasure. Ang ginagawa ng society ngayon, lalo na ng mga artista, they take sex for pleasure. Lalo na yung mayayaman. They can have sex anytime to anybody they want. Sa Biblia, sagrado yung sex eh. It is a process by which the procreation of God is being undertaken. Kaya, sagrado yon. Kaya pagka ang mag-asawa, magkakaroon ng sexual na relationship, dapat meron silang tali sa isa't isa. Yung hindi masyado pwedeng iwanan na yung babae. Agrabyado kasi yung babae dyan eh. Sa maraming paraan, agrabyado babae. Pag hindi na donselya babae, pangit na eh. Kumbawa, nakapag-asawa ka, pag nag-away kayo ng mister mo, tumigil-tigil nga, makuha naman kita, hindi ka naman donselya eh. Di ba? Ganon, meron mga lalaking ganon eh. Kumbawa, na-virgin mo yung babae, tapos bigla mo na lang iniwan, di agrabyado siya, o kaya kung ikaw naman ang na-virgin. Paano nga ba yun? Pareho lang po yun. Pareho lang yun. Bagay, sa lalaki, walang palatandaan ng na-virginize yan eh. Alam nyo kasi merong ganito, kaya siguro natatawa lang kayo, but I'm speaking as a man of the Bible, ano? Meron lalaki virgin din eh. Tawag din ng Biblia virgin eh. Pakinggan nyo, sa 7 ng unang Korinto. Basa. Basa. Oo. Sa 7. 30-something. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala, bayaang mga asawa sila. Ayun. Eto sabi, kung iniisip na sino man, eto 36. Englishin natin. Nevertheless, he that standeth steadfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, do it well. So, then he that giveth her in marriage, do it well. But he that giveth her not in marriage, do it well. Sabi niya, nevertheless, 36, but if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will. He sinneth not, let them marry. Dito, ang sinasabi rito, kapatid na Joseph, kapatid na Willie, ano? Yung virginity ng isang babae, ano? Understood sa Biblia, if you are going to turn the pages of your Bible from the New Testament to the Old, to the books of the Old Testament, ang tinutukoy na virgin sa Old Testament, yung hindi nakakilala ng lalaki. Ano? Yung babaeng virgin, yung hindi nakakilala ng lalaki, as in the case of Mary, the mother of Jesus. Nasa 7:14 of the book of Isaiah, sinasabi ron, this sign will be found in Israel. Anong sabi ron? A virgin shall conceive. Ang isang dalaga maglilihi. Ano? Virgin ang pagkakasulat. Ano? Nung si Maria ay puntahan ng anghel sa book of
Matthew, manganganak ka ika ng isang lalaki. Sumagot si Maria. Sagot ni Maria, paano mangyayari ito, Panginoon? Wala akong nakikilalang lalaki. Hindi ibig sabihin nung wala siyang nakikilalang lalaki, yung colloquial na pagkaintindi natin doon sa salitang walang nakikilalang lalaki. Because she is engaged to Joseph. Di ba? May kilala siya sa colloquial na kahulugan. Pero yung salitang kilala sa Biblia, known, I have not known any man, paano ako mabubuntis? I have not known any man. Known in the sense na ang kahulugan nagkaroon ng sexual relationship. Kaya wala akong nakikilala. Ibig sabihin nung nakikilala kasi sa Biblia, nagkaroon na ng sexual relationship. Yun ang kahulugan ng virgin. Hindi pa nagkakaroon ng sexual relationship sa isang babae. Baliktarin mo. Yung lalaki na hindi pa rin nagkakaroon ng sexual relationship sa isang babae, considered as virgin din yun. Ano? Ngayon, yung virginity ng both sexes, ano yun it is a virtue na pinipreserve ng kasulatan. Ang katunayan, doon sa Deuteronomio, basa. Kung ang sino man ay mag-asawa at sumiping sa kanya at kanyang kapuotan siya at kanyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay at ikalat ang isang masamang dangal niya Ano yun? at sabihin, aking kinuha ang babaeng ito at nang sipingan ko siya ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonselya. Isang masamang bagay sa Israel yung pagka ang isang babae, sinipingan mo, hindi mo natagpuan ang tanda ng pagkadonselya. Kaya ipine-preserve yung pagiging donselya. Yun, until na mag-asawa na kayo. Na meron na kayong, tawag doon, tali ng batas. Kaya hindi ako conforme rin doon sa homo, dalagat, binata, pwede nang mag-trial ng live-in, sex trial, etc. Mali yun. Biblically, mali yun. Paano naman po pag may mabuti po silang mitiin, tapos halimbawa, nagkasundo naman po silang magpapakasal po. Pero kung magpapakasal kayo, okay lang. Pero baka mamaya, hindi pa naman kayo kasal. Yung pala, nung matikman mo, hindi naman pala kayo compatible. Maghihiwalay kayo. Pang-aagrabyado sa babae yun. pag hindi naman po nag-iwalay, kung baka nagpangakuan po kayo sa isa't isa. Kung magpapakasal nga kayo, okay lang Maliwanag naman yung sagot ko Okay lang kung magpapakasal kayo Pero kung hindi nga kayo magpapakasal malay mo, kung hindi nga kayo kasal, tinikman mo na hindi mo pala gusto yung luto. Paano yun? Hindi naman ikaw, ang pag-aasawa, hindi naman kaning isusubo, ibabalibag pag napaso. Di ba? Kaya kailangan, at saka alam mo kapatid, ganito ang gusto ng Diyos, mag-aasawa ka, isa lang. Apa. Tanda mo, isa lang. Apa. Ngayon, pagka ikaw talagang virgin ka, virgin siya, kayo lang ang nagkatagpo, that can be preserved well. Maano yon? Yung wala kang point of comparison Kasi kung nakatikim ka ng iba-iba, makukumpare mo Doon ngayon magkakaroon ka ng cravings. Hanap ka na ng mga iba, sasawa ka na rito, hanap ka na ng mga iba. Nawawala ng wala kang feeling of satiety. Hindi ka nakukontento dahil nakakatikim ka na iba-iba Pero kung intact kayo, na kayo lang dalawa, first experience nyo, pareho kayong dalawa, preserve yung dignity. At wala kang point of comparison sa iba. Ang pangit kasi pagka meron ng point of comparison, di ba? Tanong mo kay Brad Danny. Marami kasi diba? pinagkukumparahan to. Pag may point of comparison, pangit yun. Kaya kailangan isa lang.